mga kababayan, ako nga pala si Za, an early childhood educator located here in beautiful British Columbia. So ngayon, sahod reveal naman tayo. Just a reminder na hindi ito pang flex o pagmamayabang. These are facts kung sakali makapagtrabaho kayo as an ECE dito. And please lang, wala sanang biglang mga musta. At saka, at the end of this video, baka sabihin nyo, Ate Za, yung sahod ko parang, or yung tax mo parang sahod ko na dito sa Pilipinas. So, keep on watching. Sa pay stub reveal, makikita nyo na dyan kung ano yung sahod ko dito sa Canada. So, makikita nyo, it's not 40 hours per hour. So, pero almost full-time. Oh, full-time siya. Kasi ang full-time dito is 30 to 40 hours per week. So, considered full-time na siya. So, more or less, nasa 80 hours yata yung nakalagay dyan. And nakalagay dyan na $20 per hour yung sahod ko. Pero since na nasa busy nga ako, may additional $6 ano pa siya, wage enhancement para sa license ECE dito sa Canada. Pero wag muna tayo mag-celebrate kasi may mga ano tayo, kakamping villain tayo. At yan na nga yung CPP, EI, and federal tax. Siyempre, lagi namang may tax. So, makikita nyo dyan, ang total earnings is parang 1,580. And dahil nga sa mga deductions, naging 1,308 and something lang siya. So, parang 272 agad yung nabawas. Ano na yan? Dito sa Canada, yan 200 na yan is para sa amin 2 weeks na pagkain and panggas na rin. Usapan natin yung mga deductions. So, unang-unang kontrabida natin dyan is yung CPP. Yung CPP is yan yung parang SSS natin sa Pilipinas. Pero dito, mas sure dito na may makukuha ka at your retirement. So, next naman is yung EI. So, EI is employment insurance. Parang parang rainy day fund mo yan dito sa dito sa Canada, sorry. Rainy day fund. So, in case magkasakit ka, maternity leave, or bigla kang tinerminate ng boss mo na lay off ka. Siyempre, may mga requirements. Pwede mo siyang gamitin as a backup. Para may nare-receive ka pa rin na sahod kahit na hindi ka pa nagtatrabaho. Na-stop ka sa pagtatrabaho. And lastly, yung last villain natin dyan is yung federal tax. Federal tax is automatic naman yan kasi nga sa Pilipinas ganun din. Pero galing ako sa Brunei. Sa Brunei walang tax. Pero when it comes to federal tax, makikita mo naman yan dito. Kaya sulit naman, kahit magbayad ka niyan, makikita mo naman yung benefits. Libre ang ospital dito. Healthcare benefits, yung libre pa check-up, tapos education para sa mga bata, at iba't iba pang benefits galing sa gobyerno. So, wag na lang natin pakinggan yung mga flood control dyan sa Pilipinas. Alam naman nating lahat yun. So, kagaya nga ng una ko nasabi, yung libreng healthcare and education, tapos respected profession pa yung ECE dito, parang sulit naman lahat ng mga dinededuct. So, kahit i-convert mo siya sa Pilipinas, yung tax na $100 something, which is some 11,000 more or less na sa Pilipinas.
pagdating dito kahit dinededa ka ng gano'n kahalaga, ay gano'ng kalaking halaga is nakikita mo naman siya. May mga projects naman na makikita ka sa gobyerno. O yan na nga mga kabayan, yan na ang sahod reveal for today's video. And if you like this video, like, comment, and subscribe para na-notify kayo sa mga uploaded kong videos. Laging tatandaan, hindi mo kailangan ng maraming pera para sumaya. Ang kailangan mo lang ay peace of mind at napakadaming snow. Paalam. Thank you!